Sabi ni PBBM, dahan-dahan pong natutupad ng inyong Pangulo ang pangarap po ng lahat ng Pilipino na wala na daw magugutom. Pweh! Anong wala nagugutom? Walang nagugutom? Kayo ang walang hindi gutom kasi nga busog ang bulsa nyo. Pero ang mga Pilipino, gutom na gutom. Tanga talaga tong babae na to kahit kailan. Diba? Hindi niya naintindihan yung kanyang pinapanood or sinasabi ni PBBM. Okay? Siya na mismo yung nagbasa eh. Or sinabi niya na mismo yung sinabi ni PBBM. Anong sabi po ni PBBM? Ito. Natutupad. Unti-unting natutupad. Ito Sabi ni PBBM, dahan-dahan pong natutupad ng inyong Pangulo ang pangarap po ng lahat ng Pilipino na wala na daw magugutom. Pangarap ng lahat ng Pilipino, sabi mo. Unti-unti lang natutupad. So, ibig sabihin, hindi pa po natutupad. Lahat. Dahan-dahan palang natutupad dahil kay PBBM. Nagigets mo ba yun, puki ng ina mo ka? Gets mo ba yun? So, ibig sabihin, hindi pa po siya natutupad. Ang pangarap ng mga Pilipino na mabusog, hindi pa po natutupad. Pero at least, unti-unting natutupad. Yun yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Tanga talaga tong babae na to. Diba, wala pong utak, walang utak. Yun yung katotohanan dyan. Hindi po nag-iisip. Diba? Ano nakasulat dito? Anong walang nagugutom PBBM? Baka kayo lang ang hindi nagutom, umiikot sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ang daming tao na walang makain. Bigyan mong putang ina mo ka. At saka ito pa, kung wala pong kalamidad, hindi naman po obligasyon ng gobyerno na palamunin ka kahit gutom ka. Hindi po obligasyon ng gobyerno, putang ina mo ka. Magtrabaho ka para may makain ka. Huwag kang tatanga-tanga. Yun yung katotohanan dyan. Magtrabaho kang bobo ka. Kung may kalamidad, obligasyon na tumulong ang gobyerno sa inyo. Kung may pagbaha, lindol, landslide, or kung ano pa, sunog, tutulungan kayo ng gobyerno. Pero kung wala namang nangyayari sa lugar na yan, at wala lang, gutom ka lang, sisisihin mo yung gobyerno, putang ina mo ka? Ang obligasyon po ni PBBM ay ang maglagay ng mga trabaho para sa mga mahihirap. Para sa mga Pilipino. Kung tamad ka, kahit may trabaho na dyan, di ka pa rin nagtatrabaho, putang ina mo. Diba? Wala talagang utak to. Wala talagang silbi. Sa totoo lang, diba? Hindi po nag-iisip. Magtuloy-tuloy dyan mga pre. Ito muna. Dito muna tayo sa positibo. Okay? Ito yung magandang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Ito sa mga hospital po sa Cebu, talagang lalong pinatibay at pinaganda ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung natatandaan nyo, ang Cebu City po ay nilindol. Diba? So, ito po ngayon yung Pangulo, pinapriority po niya yung mga hospitals po dyan, na pinatibay, pinaganda, dinagdagan pa ng mga kagamitan, diba? So, ito po, panoorin po natin ang video ito. Cebu Provincial Hospital. Ang mabili. Yan Cebu Provincial Hospital lalo pa pong pinaganda at pinatibay. Isang aksyon ni PBBM after wait lang. Po ng Lindol. Cebu Provincial Hospital. Ang mabilisang aksyon ni PBBM after po ng lindol.
Ako po yung nabibilib dito sa pag-uugali ni PBBM na walang kulay-kulay, kahit minumura siya, binabastos siya. Sige pa rin siya pa sa pagtulong sa Davao tsaka sa Cebu. Totoo yan. Walang kulay-kulay po. Kahit binababoy na siya, pinagbabantaan, binabastos. Wala po siyang pakialam. Importante, matulungan po yung talagang nangangailangan. Hindi lang naman po isang tao yung target niya. Marami po. Marami yung makikinabang sa kanyang mga ginagawa. Diba? Habang yung mga may pansariling interest, gustong pabagsakin yung Pangulo. Kasi gusto nilang mapalitan sa PBBM para sila na yung may control sa pera ng taong bayan at manakaw nila ng walang kahirap-hirap. Ito. Binabastos siya. Sige pa rin siya pa sa pagtulong sa Davao tsaka sa Cebu. Tama naman. And ang bilis po nung action, no. Siya mismo pa nagpupunta, 'di ba? Para tignan yung sitwasyon. Siya mismo ang nagpupunta para makita yung sitwasyon. Si Digong noon, pag may baha, wala po si Digong. Wala nang pakialam yan. Si Digong, mga Duterte, nilindol yung Davao. May nagreklamo ng mga, mga taga Davao, Davaoenyo. Nasa naman yung aming Vice President or Mayor dito, kahit silipin man lang kami, wala. Kinumusta kami, wala. Si Sara Duterte, nasan? Wala. Anong proyekto na nabigay ni Sara Duterte sa mga tinamaan lindol? Lugaw at pandesal. Lugaw at pandesal po. Pero ating Pangulo, anong binigay? Hindi na po natin mabilang sa sobrang daming tinulong diyan sa mga tinamaan ng lindol sa Cebu, Davao. Diba? Tapos, binabanatan pa ng mga walang hiyang to. Hindi mo to inaasahan. PBBM, kumilos na para sa libre at ligtas na serbisyo sa mga ospital ng Cebu. Mga DDS, dyan rin babagsak sa mga ospital na yan, yung mga nagkakasakit na DDS. Makikinabang din po sila sa mga ginagawang aksyon or pagpatibay ng mga hospitals dyan sa Cebu. Makikinabang po sila sa mga ginagawang initiative ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero basher sila. Pero yung iba sa kanila naninira. Anti-Marcos daw sila. Eh di wag kang magpa-hospital. Diyan ka lang sa bahay mo, gamutin mo yung sarili mo. Sa utos mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Utos mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi po Sara Duterte, ha? Pinabilis ang modernisasyon ng mga pampublikong ospital sa Cebu. Yan, para matyak na libre ang gamutan at ligtas ang bawat pasyente. Kahit pa-DDS ka, tinityak ni PBBM na maging ligtas ka kapag ikaw ay na-hospital. Diba? Dahil concern siya sa putang ina mong buhay. Ito ang leader na may gawa, hindi lang salita. Pero yung pangalawang leader ng Pilipinas na si Sara Duterte, may gawa. Pero walang gawa. PBBM, saludo ang mga Cebuanos sa'yo sa panahon ng pangangailangan. Ikaw ang naunang kumilos. Bilib din naman ako kay Sara Duterte. Bilib din ako. Naunang magpakain ng lugaw. Bilib na bilib ako dyan. Kayo ba naman? Bumilib na tayo. Mariusip. Ayan, bagong medical equipment, dagdag ng mga doktor at nurse, at mas mabilis na serbisyo. Lahat yan, inilapag sa tulong ng Malacanang. Isa namang hakbang tungo sa bagong Pilipinas. Ayan, so pasalamatan po natin si Pangulong Bongbong Marcos.
Dahil siya po ang tunay na ama ng bayan na inuuna ang kalusugan ng mga Pilipino. Pero pag mga Duterte, siyempre inuuna din naman ng mga Pilipino. Lalo na si Digong, inuunang patayin ang mga buhay ng mga Pilipino di umano. Kaya, yan yung kaibahan ng dalawa. Ano ka ba? Huwag ka nga dyan. Siyempre mga pre, palakpakan po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Napakagaling na Pangulo, napakabait, napaka-humble, hindi mapagpatol, diba? So, lahat po nasa kanya na. Kaya nga, yung kanyang kabaitan ngayon ay inaabuso po ng mawalang hiyang kalaban. Diba? Nga putong lupa talaga. Pero kahit ano pang gawin nyo, hindi nyo mapapabagsak ang Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Minsan yung mga naninira, sila din mismo ang babagsak. Abangan nyo yan. Ha? Pagbabayaran niya. May Panginoon po tayo. Naniniwala ako na nakikita ng ating Panginoon yung mga plano ng mga masasamang tao sa ating Pangulo. At syempre, hindi naman nahayaan ng Panginoon na mapahamak po yung ating Pangulo. Di ba? So anyway, focus na po tayo dito sa topic natin kanina. Atin po itong panoorin. Sabi ni PBBM, dahan-dahan pong natutupad. Dahan-dahang natutupad ha. Dahan-dahang natutupad. So, ibig sabihin, hindi pa natutupad. Pero may natutupad na. Pailan-ilan. Okay. At kanino itong pangarap? Hindi po sa Pangulo, ha? Panoorin natin. Ng inyong Pangulo, ang pangarap po ng lahat ng Pilipino. Pangarap pala ito ng lahat ng Pilipino. Okay? Tapos dahan-dahang natutupad. Pero hindi pa siya totally 100% na natupad. Okay. Nawala na daw magugutom. Nawala na magugutom. Okay. Anong walang nagugutom? Walang nagugutom? Kayo ang hindi gutom. Natural. Sumasahod sila eh. Nagtatrabaho eh. Ang pangit naman, ang Pangulo ng Pilipinas, gugutumin mong walang hiya ka. Ang pangit naman si Pangulo gutom na gutom pero nagtatrabaho. Ang pangit naman. Natural, Pangulo yan. Hindi talaga nagugutom yan. Gamitin yung utak ba? Kasi nga busog ang bulsa nyo. Siyempre naman. Pangulo ng Pilipinas, walang pera. Ka ba? Normal lang yun. Hindi pa siya Pangulo, may pera na yung bulsa niyan. Hayaan mo ba na walang pera yung bulsa mo? Putangina, kahit ako nga pupunta ako Manila, papayag ba ako mismo sa sarili ko na walang laman yung bulsa ko? Papunta ako ng Davao, papayag ba ako walang laman yung bulsa ko? Hindi pwede. Kailangan may laman. Tanga? Ang mga Pilipino, gutom na gutom. Kung gutom ka, tamad ka, mamatay ka sa gutom. May opportunity na dyan nung nagkalat, pwede ka magtrabaho. Si PBBM, naghahanap ng mga negosyante na papasok sa ating bansa para marami magkaroon ng trabaho. So marami ng trabaho. Ang tanong, masipag ka ba? Sabi nga ni Mang Husin, bigyan kita ng 5 araw. Patay ka ngayon. Putang ina mo ka rin, Mang Husin. Ayop ka. Diba? Kung tamad ka, magugutom ka talaga. Ang gobyerno po, to the rescue yan pag may mga lindol, baha, landslide, sunog, diba? Nandyan. Pagputok ng bulkan, nandyan po yung mga tulong ng gobyerno, asahan po natin yan. Tulong ni TVB, maaasahan po natin yan. Pero kung wala namang nangyari sa lugar nyo, puro ka lang kalibugan dyan, tapos nag-aantay ka ng tulong, hayop ka, mamamatay ka sa gutom. Gets mo na. Bobo, batukan kita dyan. Nahihirapan. Nakikita mo palang nahihirapan yung mga manyakis, na mga tatamad-tamad, hindi nagtatrabaho. Bigyan mo ng pera, putang ina mo ka. Mang Husin, Nako, kabobo,
Rat-rating kita dyan. Gusto mo? Nahihirapan sa baha dyan sa lugar nila? Sip-sipin mo yung baha. Nahirapan sa baha dyan sa lugar nila. Eh, kita mo naman kung pag may baha, sino ba yung tumutulong? Si PBBM. Saan yung mga Duterte? Nagtatago. Oh. Angat-angat talaga. Batikos na lang batikos. Mag-isip kasi! Gamitin yung putang inang utak na yan! Yung utak mo! Ay, naku po. Grabe. Diba? Diba? Sa walang pera kasi naibulsa. Yun yung kailangan nyo kasing patunayan. Naibulsa ni PBBM yung pera. May ebidensya ka ba? Madali lang kasing mag-akusa. Pero maglabas ng ebidensya, mahirap lalo na kung fake news kang animal ka. Oh. Anong may bulsa? Anong ebidensya? Pakita mo! Nasa tabi lang kita ngayon. Ang ina, wawasakin ko yung ano mo. Yung buhok mo, palmutin ko yan. Diba, Mang Hussein? Ng mga kawatan. Nung pangarap ng mga Pilipino na hindi magugutom. Pangarap ng Pilipino. Nangangarap na nga lang yung Pilipino, kukontrahin mo pa. Ha? Nangangarap na nga lang, ayaw mo pa. Diba? Yung pangarap ng Pilipino, ina-absorb ni PBBM. Unti-unti natutupad. Ha? Tapos ngayon, galit ka pa. Putang ina talaga. Pangarap nyo lang yun. Pangarap nyo na hindi kayo magutom, pero ang mga mamayang Pilipino, gutom na gutom. Pag sinabi kasing mamamayang Pilipino, mga Pilipino. So, ako, isa sa Pilipino. Ha? Kumikita din po ako dito sa pagbablog ko. Okay? Kumikita din po ako dito. Pero putang ina, nagugutom ako. Gutom pa rin po ako. Alam niyo kung bakit? Hindi ko trip kumain eh. May pambili naman ng pagkain. Ulam. O kung ano pa. Pero, ayoko munang kumain. Minsan nga, once a day lang ako kumain. Isang beses lang sa isang araw. Dahil trip ko. Diba? Gusto ko eh. So, ibig sabihin, kahit may pera ka pa, minsan nagugutom ka rin. Putang ina mo. Diba? Ay nako mga pre. So anyway, hindi ko nang pahabain yung reaction ko dito sa kupal na to. Ayan. So ayan, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon mga pre, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre may TikTok, may Facebook po tayo. Sana po yung supportahan yung ating mga social media accounts. And siyempre, no, yun na mga pre sa mga bagong subscribers natin dyan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel. And magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat po, Allah.